Hello mga ka-backyard, welcome back for another video. Kumusta po kayo? Today, pag-usapan natin kung ano ang gamit ng cattle bone sa ating mga alagang ibon. At ano ang mga disadvantages at advantage pag once gumamit tayo sa ating mga breeders na isinasalang for breeding. So, huwag kang umiskip ka-backyard. Tapusin mo ang video na to dahil marami kang matututunan sa topic natin for today. So, sa mga bago pa sa channel ko, welcome po kayo sa aking YouTube channel. At sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe para lagi kayong updated sa mga tips at kaganapan dito sa aking mga alaga sa bahay. So ano nga ba ang cattle bone? Ang cattle bone ay hindi po ito buto. Pero hindi ko rin alam bakit tinatawag itong cattle bone. So ang cattle bone, ito ay isang shell. So internal shell po ito sa cuttlefish. So ang cuttlefish ay kamag-anak po ito ng octopus at squid. So, nasa ilalim sila ng dagat nakatira. So, ginagamit nila ang internal shell para hindi sila lumubog at lumutang sila para sila ay makalangoy. So, pag namatay na itong mga cuttlefish, ang shell nila ay lulutang sa karagatan at rin sa dalampasigan. Kaya, na-harvest natin ang cattle bone dahil sa mga cuttlefish na namamatay at yung mga shell nila is inanod na po sa dalampasigan at kinuha po ng mga tao at doon binibinta sa mga nag-aalaga po ng ibon. So balik tayo sa topic natin mga ka-backyard. 85% nito ay made for calcium. Meron din itong mga minerals katulad ng iron, copper at zinc. Ang mga minerals nila ay maganda sa kalusugan ng ating mga alagang ibon at madali din itong ma-digest sa ating mga ibon. So kung gusto nyong bumili po ng cattle bone, marami pong nagbibenta nito sa pet shop at ang iba din is mayroon din nagpo-post sa group. So kapag nagplan kayo na bumili nito is mag-inquire lang kayo dyan para kayo ay makabili. So pag-usapan naman natin mga ka-backyard ang advantage pag once gumamit tayo ng cattle bone sa ating alagang ibon na sinasalang for breeding. Una, mayroon siyang source of calcium na mapagkukunan sa time po na nagbe-breeding sila sa partner na ipinaris natin sa ating ibon. So, pangalawa, mayroon siyang dagdag lakas dahil mayroon po siyang nakukuhang mga minerals sa cattle bone na inilagay natin sa kanyang cage katulad po ng calcium, zinc at copper. Pangatlo, hindi po malambot ang kanyang itlog dahil mayroon siyang source of calcium na pinagkukunan sa loob ng cage niya. Pang-apat, hindi po siya madaling mamatay dahil mayroon tayong nilagay na cattle bone sa kanya. So, pag-usapan naman natin ang disadvantages pag walang cattle bone ng ating breeders na isinasalang for breeding. So, una, ang ibon po natin is hindi po siya makatagal sa breeding dahil wala po siyang mapagkukunan ng calcium sa kanyang breeding season. So, ang tendency po nun mga ka-backyard is madaling tumamlay ang ating ibon. So, pangalawa, malambot po ang kanilang itlog dahil nga wala silang source of calcium na pinagkukunan. Pangatlo, maaari pong lumiit ang kanilang lifespan dahil pag ang ibon is nasa breeding stage na po, kailangan po nila ng calcium, lalong-lalo na ang hen. Pag once nasa breeding season na siya, so need talaga ng calcium para sa kanyang pag-iitlog. Dahil kapag walang calcium ang ibon mo, tapos isinasalang mo siya for breeding, so madali lang talagang mamatay ang ibon mo. Dahil wala siyang mapagkukunan ng mga vitamins na needed niya sa kanyang breeding season. So, dito na po magtatapos ang video natin mga ka-backyard. I hope may natutunan kayo sa topic natin for today kung ano ba mga advantage at disadvantages pag once gumamit tayo ng cattle bone sa ating mga breeders na isinasalang. At kung ano ba ang result pag walang cattle bone. So, maraming salamat po sa panonood mga ka-backyard. Don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga kaganapan at sa mga ilalabas ko pang videos patungkol sa aking mga alagang ibon. So God bless po sa ating lahat mga ka-backyard. Mag-ingat po tayo.